nang si Dario ay maghari, siya'y naganda ng isang malaking piging para sa lahat ng kanyang mga sakop at sa buong kanyang sangbahayan at sa lahat ng mga prinsipe ng Media at Persya at sa lahat ng mga gobernador at kapitan at tenyente na nasa ilalim niya, mula India hanggang Ethiopia, ng 127 lalawigan. At nang sila'y nakakain at nakainom na, at nang nasiyahan na'y umuwi, si Dario na hari ay pumasok sa kanyang silid tulugan at natulog, at di nagtagal ay nagising. Pagkatapos ang tatlong kabataang lalaki nakabilang sa gwardiya na nagbabantay sa katawan ng hari ay nagsalita. Magsalita ang bawat isa sa atin ng isang kasabihan. Ang siyang mananaig at ang kanyang kasabihan ay tila mas marunong kaysa sa iba. Sa kanya ay magbibigay si Haring Dario ng malalaking regalo at mga dakilang bagay bilang tanda ng tagumpay, gaya ng damitang kulay murado, uminom sa gintong tasa at matulog sa gintong kama, at isang karo na may mga rendang ginto, at isang turbante ng pinong lino, at isang kadena sa leg. At siya'y upong kasunod ni Dario dahil sa kanyang karunungan at tatawaging pinsan ni Dario. At pagkatapos, ang bawat isa'y sumulat ng kanyang kasabihan. Tinatakan nito at inilagay sa ilalim ng unan ni Haring Dario. At sinabi na, kapag ang hari ay nagising, may maghahandog sa kanya ng mga kasulatan, at sa kung kaninong panig ang hari at ang tatlong prinsipe ng Persya ay hahatol ng kanyang kasabihan ay pinakamarunong. Sa kanya ibibigay ang tagumpay, gaya ng itinakda. Ang una'y sumulat, ang alak ang pinakamalakas, ang pangalawa'y sumulat, ang hari ang pinakamalakas, ang pangatlo'y sumulat, ang mga babae ang pinakamalakas, ngunit higit sa lahat ng bagay, ang katotohanan ang nagtatagumpay. Nang ang hari ay nagising, kinuha nila ang kanilang mga kasulatan at inihatid sa kanya, at kanyang binasa ang mga ito. At nang ipatawag ay tinawang niya ang lahat ng mga prinsipe ng Persya at Media, at ang mga gobernador, at ang mga kapitan, at ang mga tenyente, at ang mga punong opisyal. At siya'y naupo sa maharlikang luklukan ng paghuhukom, at ang mga kasulatan ay binasa sa harap nila. At kanyang sinabi, tawagin ninyo ang mga kabataang lalaki at kanilang ipahayag ang kanilang sariling mga kasabihan. Kaya't sila'y tinawag at pumasok, at sinabi niya sa kanila, ipahayag ninyo sa amin ang inyong kaisipan tungkol sa mga kasulatan. Nagsimula ang una na nagsalita tungkol sa lakas ng alak. At siya'y nagsabi ng ganito, o kayong mga lalaki,
gaano katindi ang lakas ng alak. Ito'y nagpapamali sa lahat ng tao na umiinom nito. Ginagawa nitong magkapantay ang pag-iisip ng hari at ng ulilang bata, ng alipin at ng malayang tao, ng mahirap at ng mayaman. Pinapalitan din nito ang bawat pag-iisip ng kasiyahan at galak upang ang tao ay hindi na magunita ang pighati o pagkakautang. At pinapayaman nito ang bawat puso, kaya't ang tao ay hindi na nag-aalala ng hari o gobernador. At pinapangusap na to ang lahat ng bagay ng buong husay. At kapag sila ay lasing na, nakakalimutan nila ang pagmamahal sa mga kaibigan at kapatid. At pagkatapos ay magbubunot ng